Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Alejo. 28 years old ako nang mangyari itong ikikwento ko sa inyo. Taong 1998 po yun, pero hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ko ang lahat. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong ikwento to pero hindi ko sigurado kung paniniwalaan ako ng mga tao. Kaya nang nakita kong may channel ka, Sir Paul, na tumatanggap ng mga kwento ng kababalaghan, ay doon ako tuluyang naglakas ng loob na magsulat at ibahagi rin ang karanasan kong ito. Noong panahon na iyon ay medyo madalas pa kaming mag-inuman ng mga kumpare ko sa kanto. Isa sa pinaka-close ko noon ay si Paring Alin. Halos kababata ko na yan. Nakaka-team ko yan sa basketball kapag piyesta. Liga ba? Nakakaagaw ko na rin yan sa ligawan noong high school ako. Nakakalaro ko sa mga laro noon. At kung ano-ano pa, pero sa uli, naging magkaibigan din kami. Si Alin ang tipo ng tao na mabait, tahimik. Subalit may usap-usapan akong naririnig noon sa lugar namin na heto daw si Paring Alin, isa raw aswang. Siyempre, hindi ako naniniwala sa mga bagay na yun. Napakarami kasing tsismosa ang meron sa baryo namin na walang magawa sa buhay. Ilang beses din akong sinuway ni Mrs. na tigilan ko na raw ang pakikipagbarkada at pakikipag-inuman sa mga kumpare ko. Dahil lang sa mga kwentong kumakalat kay Paring Alin. At sa tuwing nakakarinig ako ng ganong usapin, natatawa na lamang ako. Isang Sabado ng gabi, nagkayayaan kami mag-inuman ng mga kumpare ko. Ako, si Alin at si Paring Tonyo. Si Tonyo medyo baguhan pa lang sa grupo namin. Bale, katrabaho ko siya sa Pandayan pero game na game sa inuman. Sa bahay ni Alin kami tumambay noon. Doon sa likod ng bahay nila. Meron kasing maliit na kubo doon, yung pang inuman talaga. May lamesa, may upuan, ilaw na bombilya. Tapos asahan mong may sound system pa na luma na pero bumibirit pa ng April Boy. Dito na lang muna kayo ha. Kukunin ko lang ang alak at pulutan sa loob. Sige pare. Kaagad nung umalis noon si Alin. Saglit na nagkwentuhan muna kami ni Paring Tonyo. Nang bigla naman akong nakaramdam ng pagtawag ng kalikasan. Kaya agad akong napatayo. Nagpaalam pa nga ako kay Paring Tonyo na magbabanyo muna ako. Sakto naman kasing nasa loob ng bahay ni Alin ang banyo nila, kaya doon na ako dumiretso. Nang makarating ako sa loob ng bahay nila, ay naabutan ko pa si Alin na bahagyang nakatagilid na nakatayo sa tabi ng mesa. Abala ito sa pag-aayos ng alak at ang pupulutanin namin. Napansin ko rin na hinahalo niya ang tanduay at isang tang orange juice powder. Akmang tatawagin ko na nga sana siya nang bigla siyang lumapit sa pitsil at dinilaan niya yon. Nagulat ako dahil sa ginawa niyang iyon. Ngunit ang mas ikinagulat ko ay biglang tumulo ang laway niya sa pitsil. Yung para bang sinadya niya talaga. Tapos may kung ano rin itong binubulong na para bang nag-oorasyon. Gulat at nagtaka naman ako dahil sa inasta niyang yon. Mukhang hindi rin ako nito napansin dahil nang magsalita ako ay bagya pa itong napapitlag. Oh, pare, tapos ka na ba? Nga pala, magbabanyo sana ako. Kanina ka pa dyan? Ha? Hindi, kararating ko lang. Bakit? Wala. Sige pare, pumunta ka lang sa banyo. Sumunod ka na lang sa amin sa kubo kapag tapos ka na. Ngumiti pa siya sa akin yung tipong normal na pilit lang. Pero may naramdaman akong kilabot sa aking batok. Hindi ko na siya nun kinumpronta. Hindi dahil sa takot ako. Ayoko lang talaga siyang mapahiya. At ewan ko ba, parang ayoko rin malaman kung ano yung nakita ko. Dumiretso ako sa banyo. Hindi rin naman ako nagtagal sa loob dahil bumalik agad ako sa kubo. Naabutin ko pa nga ang dalawa na nagsimula ng mag-inuman. Muli ko tuloy na alala ang ginawa ni Alin. Hindi ko alam kung sinadya ba talaga niyang lawayan o baka aksidente lang ang lahat. O pwede rin namang namalikmata lang ako. Pag upo ko pa lang,
Inabutan kaagad ako ni Alin ng baso na may laman ng alak. Sunod-sunod akong napalunok noon habang nakatitig ako sa baso, ngunit sa huli, tinanggap ko pa rin yon. Ang ginawa ko, kunwari ko yung ininom pero hindi ko ito ininom. Tinapon ko yun ng palihim sa may sahig, sa may lupa sa may gilid. Gawa lang kasi sa kawain ng sahig kaya pwede mo talagang itapon doon at tatagos na yun sa lupa sa ilalim. Hindi ko nga rin alam kung bakit ko ginawa yun. Siguro nandidiri lang ako sa isipin na maiinim ko ang laway ni Alin. Magdamag kami nagkwentuhan doon. Tapos ako, nagkunwaring lasing na. Pero si Tonyo halatang tinamaan kaagad. Pawis na pawis siya kahit hindi naman mainit. Ako, hindi ko talaga iniinom ang lahat ng tinatagay sa akin. Tinatapon ko yun. Buti nga hindi ako napapansin eh. Mga bandang 11:00, umuwi na kami ni Tonyo. Hinatid ko pa nga siya sa kanila dahil sobrang lasing na talaga siya. Pagkatapos umuwi na rin ako sa amin. Kinabukasan ng araw na iyon, nabalitaan ko na lang mula sa isa sa mga kasamahan namin sa may pandayan na isinugo daw sa ospital si Tonyo. Ayon sa katrabaho ko, natagpuan daw si Tonyo ng anak nito na nakabulagta sa may pintuan. Bumubula ang bibig. Hindi na makapagsalita. Nakatingin pa nga raw ito sa isang direksyon at parang wala sa sarili. Nang marinig ko yun, pinuntahan ko agad si Tonyo sa ospital. Naabutan ko pa nga siya na para bang wala sa ulirat. Hindi ako doktor pero alam kong may mali. Tinanong ko pa yung asawa niya tungkol sa kalagayan niya. Wala naman siyang sakit, Alejo. Nagmula lang naman to kagabi. Nung galing siya sa inuman ninyo. Sabi niya, may nakikita raw siyang malaking ibon na may mukha ng tao. Sinusundan daw siya. Hindi na ako nakaimik pa noon. Muli kong naalala ang ginawa ni Alin sa inumi naming alak. Hindi ko na rin sinabi pa sa asawa niya ang tungkol sa bagay na iyon sa takot na baka magkagulo lang ang lahat at ayoko rin naman magbintang kaagad ng walang sapat na ebidensya. Wala akong pruweba na si Alin ang salarin, kaya mahirap na. Makaraan ng ilang araw, sa kasamaang palad ay nabalitaan kong namatay na si Tonyo. Sobrang sakit para sa akin nun dahil kahit papaano, kaibigan na rin ang turing ko sa kanya na matalik. Hindi talaga ako makapaniwala noon kasi sobrang bilis naman kako. Ang mas nakakatakot pa nga, isang araw bago ilibing ang bangkay ni Tonyo, bigla itong nawala. Humingi ng tulong ang asawa niya sa albularyo at doon namin nalaman na kinuha daw ng isang aswang ang bangkay ni Tonyo. At doon ko napatunayan na totoo ang hinala ng ibang tao. Aswang si Alin. Heto raw kasi ang kumuha. Sa kasamaang palad, hindi na namin nagawang ibalik ang bangkay ni Tonyo dahil nakalayo na ang aswang na kumuha ng katawan nito. Simula rin noon, hindi na muli naming nakita pa si Alin. Bigla na lamang itong naglaho na parang bula at walang sino man ang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Kaya sigurado ako, siya ang aswang na kumuha sa katawan ni Tonyo. Hindi ako pwedeng magkamali. Hindi ko sinabi yon kahit kanino. At alam niyo ba, lumipas po ang 5 taon. Napadpad po ako sa bayan namin. By the way, sa Capiz pala kami nito. Napunta ako noon sa Roa City dahil may inasikaso ako. Hindi ko na lang sasabihin. Nang aksidente, nakita ko sa isang palengke si Alin. Nang magtama nga ang mga mata namin parehas pa kaming kapwa nagulat at hindi nakapagsalita. At sa totoo lang, hindi ko alam kung matatakot ba ako o ano ang gagawin ko noon. Pero nagulat na lamang ako nang makita ko siyang natakot sa akin. Kumari pa siya ng takbo. Ako naman, sinubukan ko siyang habulin kasi kung tutuusin siya pa rin ang sinisisi ko.
Galit pa rin ako sa kanya. Pero alam niyo ba, hindi ko siya nagawang mahabol dahil sobrang bilis niya. Tapos naglaho din siya na parang bula doon sa palengke sa karamihan ng tao. Mula noon hindi ko na talaga nakita pa itong si Allen at doon ko talaga nakumpirma na siya nga ang may gawa ng pagkamatay ni Tonyo. Sa totoo lang, sinisisi ko rin ang sarili ko sa pagkamatay ni Tonyo. Sana may nagawa akong bagay. Sana nailigtas ko pa sana siya. Kaya sa mga makakarinig ng kwento na ito, mag-ingat kayo. Hindi lahat ng kainuman ay kaibigan dahil malay mo, nilalawayan na pala niya ang inumin mo at baka pagising mo, isa ka na ring aswang o kaya naman, isa ka na sa mga biktima niya.